Mga kwento ni Fermo. Maglalabing 5 taong gulang ako noon nang may naganap na hindi ko inaasahan. Dekada 90 ito nangyari. Sa lugar namin, sa may Katanuan, sa Quezon. Kamuntikan na akong magpakamatay dahil sa tindi ng dagok na yon. Depresyon, pagkatakot at kung ano-ano pa ang nasa diwa ko. Pinatay ang mga magulang ko. Kahit ang kapatid kong maliit pa lang ay hindi nakaligtas. Pinatay ng hindi ko maisip kung bakit nangyari. Pagka-uwi ko ay wala na sila. Nakahandusay at ang daming dugong nagkalat sa silid nila noon. At kung hindi ako nagkakamali, ninakawan pa kami. May nanloob at pinagbababaril ang pamilya ko. Maraming kwento na may ilahalin tulad sa nangyari sa pamilya ko. Kamakailan lang ay nakarinig din ako sa channel na ito na nilooban. Ginahasa at pinatay pa ang abuelo at humantong ito sa paghiganti. Pero iba lang ang naganap nun. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Reginald. Ako na lamang mag-isa sa buhay. 3 buwan na mahigit nang mangyari yon. Pero nasa loob ko pa rin ang bigyan sila ng hustisya. Kung saan-saan na lamang ako gumagala noon na para bang walang kabuluhan ang buhay ko. Nagtatanong, nagmamasid, nakikiramdam at sinisiyasat ang mga residenteng nakatira, lalo na sa Bukiran banda. Gusto kong makilala, malaman at mapatay talaga ang pumatay sa pamilya ko. Wala kasing nagawa ang mga kapulisan, hindi matukoy kung sino ang mga salarin. Gabi na ako umuwi. Minsan lasing pa. Napipilitan akong uminom ng alak para kahit papano'y maging matatag man lang ang damdamin ko. Sa may Bukiran din kami nakatira. Hindi ganun kaliblib. Maraming mga bahay pero wala kaming kaanak. Taga Marinduque kami. Napalipat lamang ng lugar dahil dito nagtatrabaho ang tatay ko noon. Hanggang sa may nakilala ako noong isang ubod ng tandang lalaki. Napadaan lamang ito tapos sumaglit at tinawag ako. Lumapit naman ako noon at nagtanong dito kung anong sadya niya. Sinabi nito na nakita niya daw ako na gumalagala sa kanyang lupain. Ano ang ginagawa ko doon at ano daw ang pangalan ko? Nagpakilala ko at dagdag ko'y may hinahanap lang. Nagpakilala din yung matanda pero bigyan na lamang natin sa Katanyagang Mang Jano. Sabi pa nito, ano daw ang hinahanap ko noon? Hindi ko alam pero napaluha ako noon at napayuko. Umupo ako sa gilid ng bakuran. Itong bahay namin ay may kalakihan pero isang palapag lang. Bungalo na may biranda at bakuran na mababa lang pero mabakal. Tumabi ito sa akin at malumanay na nagsalita noon. Na kung gaano man daw kabigat ang problema, mahahanapan din ito ng paraan. Wika ko. Ilang buwan na rin ang nakalipas. Magmula nang mamatay ang mga magulang ko at kapatid. Na ako na lamang ang mag-isa at wala kaming kaanak sa may lugar. Nakarating ka doon sa lupain ko na pagkalayo-layo nun. Sandali nga, huwag mong sabihin na hinahanap mo yung mga yumao na. Hindi po, ang hinahanap ko po yung hustisya. Hinahanap ko po kung sinong pumatay sa mga magulang ko at sa kapatid ko. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga nito at tinapik ako sa balikat nun. Wika noon ay kilala ko ba daw ang mga salarin? Sabi ko hindi. Nagmamasid lang ako at nagtatanong sa mga tao na nakatira sa iba't ibang lugar. Baka kasi may pangyaring panloloob din at kilala nila mga yon. Ay nako! Hindi mo mahahanap sa ganyang paraan, iho. Maingat ang mga kawatan. Posibleng may nilooban din ito sa ibang lugar pero hindi natukoy din kung sino. Kung ako sa'yo'y kalimutan mo na lang yun at magsimula ng bagong buhay. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Wala naman akong pamilya.
Ako na lamang din mag-isa gawa ng ang mga anak ko'y nasa ibang lugar. At matagal na rin yumaw ang asawa ko. Maraming salamat po Manong pero hindi po. Makakaabala lang po ako sa inyo. Saan nga po ba banda yung inyo? Tanong ko noon. Nang sabihin nito ang isang lugar kung saan siya nakatira. Gulat na gulat ako. Paano ba naman kasi napakalayo nito? Yun yung lugar na puntahan ko na at wala talagang kabahay-bahay. Maliban na lang sa kagubatan. Sabi ko wag naman siyang magbiro. Kung talaga bang totoo ito at dun siya nakatira. Tumango ito. May bahay daw doon pero hindi ko lang nakita. Lumisan ng matanda pero bago pa yon mangyari ay may binulong ito sa akin. Naiintindihan niya umano ang saloobin ko. Kung gusto ko talagang gumanti ay puntahan ko lang siya. Yun ay kung porsigido ako nun. Matapos lamang nitong magsalitay na pasimangot ang mukha ko. Kaagad din kasing umalis yon. Sinusundan ko lamang siya ng tingin. Pababa yung lugar namin tapos may ilang mga bahay pero magkakalayo. Ang itaas banda ay may kalsada at pababa naman doon sa kabilang parte. Tapos liblib na. Siyempre dahil nga sa galit ko at pagnanais na gumante, naging interesado ako. Ni hindi ko na naisip na hindi ko pa kilala ng lubos itong matandang ito. Pinili kong puntahan. Kinabukasan ng umagay umalis ako kaagad. Naglakad lamang din. May baon akong pagkain maging tubig nun. Sa pagkakatansya ko ay nasa 2 oras may gitang lalakarin. Gaya ng sinabi ko'y gumagala lamang ako noon kung saan-saan at hindi ko na inalintana kung gaano pa ito kalayo. Ang malas lamang noon kasi sumama ang panahon. Makulimlim ang kalangitan at para bang babagsak ang malakas na ulan. Hindi nga ako nagkamali. Dahil umulan nga at napakalakas nito. Napasilong ako sa isang banda. Sa partiyon na may saging at maisan. Malayo pa ang kinakailangan kong lakarin pero maitim ang kalangitan na tila ba hindi ito huhupa kaagad. Inabot yun ng tanghali at dahil sa hindi pa rin humuhupa, pinili ko na lang na magpatuloy. Kesa naman manatili ako doon at malay ko ba kung abutin pa ng gabi. Basang-basa ako. Nanlalamig. Idagdag pa dyan ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng pagbugso-bugsong ulan. Tapos ay may parte pang kinakailangan kong isugal ang sarili ko. Tatawid kasi ng ilog. Tapos mataas ang tubig nun. Pero hindi ako sumuko. Sa kabutihang palad ay nakatawid naman at nakikita ko na noon ang gubat kung saan ito na yung lugar. May daanan naman ng tao. Ito yung daanan na halos burado na. Hanggang sa huminto na ako at hinahanap ang bahay. Umuulan pa rin at sa tingin ko ay nasa 3:00 na noon. Hindi pa ako kumakain. Nasa loob lamang ng bag ko yung dala kong baon ko. Lakad lang ako ng lakad at palapit na talaga sa gubat. Nakarating ako sa batuhan at dito'y nagulat ako. Bigla na lang may tumabi sa akin at pinayungan ako ng dahon ng saging. Pagsuri ko kung sino yon. Si Mang Jano. Bakit tinuloy mo? Masama ang panahon. Lumampas ka pa. Naroroon lang banda sa may ilog oh. Mabuti at nagkataong nasa may kamalig ako at nakita kita dito. Halika, dito ang daanan. Napakatapang mo bata. Hindi ka man lang natakot dun sa ilog. Hindi ako nakaimik. Nasa estado pa ako ng pagkagulat nun. Sumunod na lamang ako sa kanya. Naroroon nga banda sa may ilog pero hindi makikita sa dinaanan ko bunsod ng may nakaharang na malalaking kahoy. Tapos may daanan doon palihis at tingin ko ay may nayon sa lugar na ito. Maliit lamang ang bahay nitong matanda. Kubo na nakaangat ang sahig sa lupa. Pero pulido gawa ng matitibay na kahoy ang ginamit. Yung bubungan ay anahaw at natatanaw ko mula sa bahay ang kamalig na sinasabi niya. Nasa itaas banda at malamang ay makikita mula doon yung narating kong lugar. Pinagbihis ako nito. Damit niya ang ipinasuot sa akin. Mitikuloso siguro itong matandang ito kasi nga pagkabungad ko sa may itaas,
Ang linis ng sahig na tabla. Makintab. Wala akong kalat na nakikita mula sa beranda papasok. Malinis talaga. Maayos din ang pagkatiklop ng mga tela doon at maganda ang pagkakahanay ng mga karaniwang gamit. Lupain ko yung narating mo. Bumalik ka talaga doon. Nako, akala ko kung sino lang pero namumukhaan kita eh. Kumain ka na ba? Nangingitim na yung labi mo. Teka, na makatimpla nga ng tsaa at wala akong kape dito. Tsaa ang meron na ako lang ang gumawa. Dahon ng siniguelas at mais na giniling tapos niluto sa kawali ng walang mantika at tubig. Maganda sa tiyan to, nakakawala ng kabag. Tangulang ako ng tangunon. Ang liksi nitong matandang ito. May nakikita nga lang ako doon sa may bandang bubungan na nakasabit na bagay na weirdo. Bungo yun ng kalabaw. May kung anong kahoy na may ukit na mukha na pangit. At ang daming mga kwintas. At may iba't ibang palamuti. Para bang may samang gagamot o kulto itong matandang to. Bagamat napapansin ko ay hindi naman ako kumikibo gawa ng nakakahiya. Nanatili lang akong tahimik. Hanggang sa inabot niya na ang tsaa. Uminom ako. Napakasarap sa sigmura. Nawala din yung panlalamig ko noon. At dito na ako nagsalita. Mang Jano, naparito po ako kasi nga di ba may sinabi ka sa akin kung gusto kong gumante. Puntahan lang kita. Sa papanong paraan po ba? Tsaka hindi ko alam kung sino yung mga salarin eh. Manghuhula ka ba manong o albularyo? Sa mga puntong ito ay nasa beranda ako. Nakaupo at kinakalkal ko ang bag ko habang umiinom ng tiyanon. Yung baon ko, nabasa ng tubig. Nabutas yung supot nun. Umupo din sa beranda si Mang Jano pero itong unuupuan niya ay nasa may parting pinto. May upuan kasi dito bukod pa sa nakapalibot doon sa berandang yon. Nakatingin siya sa malayo. Seryoso ang mukha nito at tumitig sa akin at napapailing. Napapatanong ako kung may problema ba. Hindi ito kaagad nagsalita. Tinitigan lamang ako nito. Hanggang sa tumayo na yun at tumabi na talaga sa akin. Tinatapik ang hita ko at nagwika ito ng, "Madali lang iho. Madali lang gumante. Lalo na kapag ako ang nalagay sa lugar mo. Walang kahirap-hirap sa akin yan. Kung pwede nga lang ay ako na lang ang gaganti para sa iyo pero nagbago na ako. Ayoko nang gawin ulit yung mga ginagawa ko noon. Ayoko nang bumalik sa nakaraan ko kasi nga ito ang dahilan kung bakit umalis ang mga anak ko. Iniwan nila ako dito. Gusto ko makita silang ulit. Kaya nagpapadala ako ng sulat at sinasabi kong nagbago na ako." Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po masyadong maintindihan. Ano po ba kayo? Tanong ko nun. Sabi naman ng matanda, mahirap paniwalaan pero total ay naroroon naman daw ako. Tatanungin niya muna ako kung sasang-ayon ba ako sa magiging bunga. Lalakas daw ako, pero hindi na magbabago kapag naging ganun ako. Kulang po ba yan? Barang? Mambabarang? Gagawin ko po yun makaganti lang. Turuan niyo po ako ng ganun. Kahit pa wala nang magbabago sa akin. Naniniwala ka pala sa kulam at barang, iho. Pero hindi iyon. Higit pa doon. Hindi lang pagkatao mo ang magbabago kundi maging ang nakatalagang buhay para sa iyong kinabukasan. Magbabago. Asahan mong hindi mo na matutupad yung mga pangarap mo. Huwag niyo naman po akong lituhin, Mang Jano. Bakit hindi niyo lang po ako diretsuhin? Kahit ano pa yan, gagawin ko makaganti lang. Inuusig po ako ng konsensya ko. Hindi po nabigyan ng hustisya ng batas ang kamatayan nila kaya kung ano man yan, tanggap ko yan dahil ako nang magbibigay hustisya. Kahit buhay ko pa po yung kapalit. Tumango ang matanda. Sabi nito ay mamayang gabi daw ay doon niya na lang sasabihin ang lahat. Ako na ang magdidesisyon kung ipagpapatuloy ko ba o hindi. Pero payo niya sa akin, kung siya raw ay ako, kapag nalaman ng lahat ay hindi siya papayag. Nanaisin niyang mabuhay na lamang ng payapa noon.
Paulit-ulit kong tinatanong itong matanda kung ano ba talaga. Pero ayaw niyang sabihin. Mamaya na lang umano. Ako na lang daw ang makatuklas. Medyo kinakabahan ako kasi nga pakiwari ko'y delikado yon. Hindi mang kukulam, hindi mang babarang, hindi albularyo. Pagsapit ng gabi ay doon ako kumain. Ipinaganda ako ng pagkain ni Mang Jano. Tinolang manok at inihaw. Habang tumatakbo ang bawat sandali. Siya namang paglakas ng kabog ng dibdib ko. May ilaw naman doon. May gasera si Mang Jano. Siguro, nasa pasado 9:00 kung hindi ako nagkakamali. Nagmungkahi yun na sumunod daw ako sa kanya. Doon daw sa may kamalig sa itaas banda. Doon ko daw malalaman ang lahat. Huwag daw sa bahay niya kasi nga ayaw niyang gawin ito doon dahil sa pinangako umani niya sa sarili na kailanman ay hindi na mapapasukan ng negatibong presensya ang bahay niya. Ako naman noon, kaba, takot, pagkagalak at pagtataka ang bitbit ko. Hanggang sa mga sandali kasing yon, nananatiling pala isipan ang kung anong gagawin nitong si Mang Jano. Nang makarating kami sa itaas sa bah, malaki pala yung kamalig na yon. Katunayan ay may silid dito na silyado. Pero nakakatakot nga lang kasi nga may mga bagay doon na hindi kaaya-aya. Kagaya na lamang ng malaking jar na babasagin na may kung anong laman na wari ba'y ulo ng tao. Tapos may mga garapon. Hindi ako sigurado pero kung hindi ako nagkakamali, puso ang laman nun. Hindi ko alam kung sa tao ba o sa hayop. Basta marami at ang hirap idetalyang iba. Pinaupo ako ni Mang Jano sa papag. Doon sa loob talaga ng silid. Malawak ang silid na yon na parang bahay ata ito dati. Hindi nga ako nagkakamali. Dahil ang wika ni Mang Jano, dito ko ginagawa ang lahat. Unang tirahan ko ito. At yung makikita mo yung mga bahagi ng taon na kalublob sa langis na mula rin sa katas ng nabubulok na tao. Ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Huwag ka matatakot. Walang mangyayari sa iyo. Kaagad kong naisip noon na baka isang hukluban itong si Mang Jano. Basta yung pangit na uri namang kukulam. Mantakin niyo ba namang mga parte ng taong nakikita ko lahat? Maging yung malaking jar. Ulo yun ng tao pero hindi lang klaro gawa ng lubog o malabo ang laman nun. Gagawin siguro ako nitong hukluban, kako. Pero mali ako. Ilang mga sandali pa, nag-usal ng kung anong dasal itong si Mang Jano na hindi ko maintindihan. At habang nangyayari ito ay umaalinsangan. Mainit sa loob ng silid at pinagpawisan ako nun. Napakahirap huminga. Hanggang sa umupo na ito sa papag at binuksan yung malaking jar. Sa maniwala man kayo at sa hindi, lumutang ang ulo ng tao na wala ng mga mata at sumambulat talaga doon ang napakabahong amoy na hindi ko mapigilan ng sarili na mapasuka. Sabi naman ni Mang Jano, kalmahan ko lang daw. Manood daw ako at ako na ang magpapasya kung kaya ko bang maging ganon at gawin yon. Hinahalo-halo niya gamit ang kamay niya yung kung anong langis na nasa loob ng malaking jar. At pagkatapos noon, naghubad ng damit ang matanda. Bahag na lang ang natira. Sinandok niya ng kamay yung langis sa jar at ipinaligo niya sa katawan. Napaatras ako noon. Napasalampak ako sa dingding. Hindi ko mawari kung anong ginagawa niya. Hanggang sa ilang mga sandali lang, habang nagpapahid at tila nasasarapan sa ginagawa, dahan-dahang nagbabago ang itsura niya. Umusli ang noo at kumapal ang kilay. Yung nguso ay umusli din at nanlilisik ang mga mata. Naging purong kulay itim ang mga mata niya. Nang uugat ang kanyang katawan. Etong paa ay kitang-kita ko na parabang humaba ng konti. Yung daliri sa paa,
Yung kuko. Humaba, Sir Seth. Wala na akong ibang naiisip noon na aswang ito. Totoo pa lang talaga ang mga aswang. Malayo sa pagdududa ko ito dahil ang nasa diwa ko, albularyo o mangkukulam o mambabarang. Pero bakit pumangit na mukha niya? Matapos magbago talaga ng buo ay tumayo ito tapos may kinuha sa may sulok. Kwintas na may nakalambiting maliit na kahoy at garapa. Ito, iyo. Ito ang makakalutas sa problema mo. Ngayon ay tatanungin kita. Kaya mo bang maging aswang? Gusto kong marinig ngayon din ang desisyon mo nang sa ganoon ay hindi na ako mahirapan pa. Hanggang dito lang at hindi ko na ito magagamit ulit. Anong hindi po gagamitin ulit? Hindi ko po kayo makuha. Nakakatakot po kayo tapos mabaho. Hindi ko na gagawin ito ulit. Kung ngayon ka magdidesisyon na gusto mong maging ganito, yayang gawin kita kaagad. Dapat ay nasaan yung aswang ako para buo mong matanggap ang lakas. Kapag nasa tao, dadaan ka pa sa pagkabaliw bago pa maging aswang. Mahihirapan ka at ayaw ko mangyari yon. Sandali lang po. Kwan, kakain ba ako ng tao? Kakain po ba ako ng karne ng tao matapos maging ganyan? Nakadepende sa iyo yun. Ang ibang katulad ko'y kumakain pero naiinda ko ang pagkayok sa laman. Sinusumpong pa rin ako ng madalas pero kaya ko nang pigilan ang sumpong na yon. Meron akong natuklasan. Yung ininom mo kanina na tsaa. Yan ang nagpapakalma sa akin. Hindi ko alam at nagulat din ako. Hindi ako makapaniwala na pwede pala yun. Pero kapag nasa estado ka ng matinding galit ay hindi mo mapipigilan ang sumpong. Gugutumin ka ng gusto. Hindi ito kayang labanan ng kahit sinong aswang. Pero kaya mong matiis na hindi kumain. Ano? Gusto mo ba ng hustisya? Nang madali ang hustisya? Bumuntong hininga ako. Tumango. Wika ko gaya ng sinabi ko ay tatanggapin ko kahit ano pa. Makaganti lamang ako noon. Buo ang loob ko at hindi ako aatras. Tumango ang matanda. Umupo sa harapan ko at humawak sa mga kamay ko. Itagilid ko daw ang ulo ko. Teka po, bakit po itatagilid yung ulo? Kakagatin mo ako sa leeg. Hindi! Loko-loko. Ang sarap mong kutusan. Nahihirapan ako dito. Itagilid mo ang ulo mo, hindi kita kakagatin. Hindi na lang ako nagsalita nun pero napangisi talaga ako dahil nga nakakatawa yung mga sinabi niya. Makulit ang mukha niya tingnan. Tinagilid ko yung ulo ko. Tapos may binulong ito sa akin. Hindi ko naman maintindihan. Ang init at napakabaho ng hininga niya. Para ba akong nagbukas ng arinola na hindi pa naitapon ng laman ng 1 linggo nang nakalipas. Tapos parang may tumulo sa tenga ko. Napakainit nun. Damang-dama ko talaga na para bang pumasok pa sa loob talaga ng tenga ko yon. Maya-maya'y kumalas si Mang Jano. Ang sabi noon ay nayanggaw na raw ako. Paglalaway sa tenga umano ang pamamaraang yanggaw na yon. Sabi ko'y magiging aswang baka agad ako. Sabi niya hindi pa. Wala pang ang 1 araw eh. Parang lason daw yung yanggaw. Lalaganap ito sa buong katawan ko at magkakabinhi daw ng aswang ang sikmura ko nun. At kapag nasa ganung estado na raw, aswang na ako nun. Mga 2 linggo lang dahil nga nasaan yung aswang siya habang nangyayanggaw. Hindi ito aabuti ng 1 taon. Gagawin ko lang daw ang ginawa niya na kapag may sumpong na ako. Malalaman ko naman daw yun kasi nga hindi ako mapapakali. Magugutom. Kapag lalampasan ko ang sumpong ay uminom lang daw ako ng tiyaan niya. Pero sa ngayon umano ay wag ko munang gawin yon. Titingnan niya muna kung gaano kalakas ang aswang na lalabas sa katauhan ko. Busaw ako, iyo. Ang ibang tawag ibalbal. Bahala sila doon.
Basta aswang ako na busaw at ang kalimitang kinakain ng busaw, patay. Hindi ko makain ng busaw ng buhay. Mas gusto ng aswang na katulad ko yung may amoy na. Pwede akong mamiktima ng tao at bibigyan lamang sila ng malalang sakit. Para naman kahit papaano ay medyo sariwa kapag namatay na. Pwede din akong magnakaw ng mga bagong libing at lalong pwedeng nakawin ng walang kahirap-hirap ang pinaglalamayan. Nakakadiri naman po yan. Pwede bang hindi na lang kumain ng tao? Parang hindi ko po ata masikmura yung ganyan. Naku kang bata ka. Yan talaga ang busaw. Kakain ng karne pero pwedeng hayop din. Lumabas si Mang Jano tapos naligo. Tinanggal niya na rin yung kwintas niya. Tapos ay may ininom siya noon na kung anong tubig na siyang dahilan kung bakit naging tao ulit siya. Ang bilis eh. Nagbihis na kaagad siya tapos bumalik sa loob. Yan. Ito. Mas madali magsalita. Ano nga ba yung tanong mo kanina? Pwede bang hindi na lang kumain ng tao? Tingin ka sa akin. Makinig ka ha. Ano bang nagtatabon ka pa ng ilong naligo na ako. Perla yung sabot ko. Ang busaw ay uri ng aswang na may kakayanang itago ang sarili. May lakas na nakakamangha. May linglang at kung ano pang mga hindi pangkaraniwan. Wala naman sanang busaw. Tao lang naman dapat. Tao na may agimat. Nagsimula ang lahat ng panahon ng pananakop ng mga banyaga. Walang kakayanan ng mga tao na ipaglaban ng sarili pero may isang albularyo noon na sinabing pwedeng lumaban sa mga mananakop gamit ang agimat. Yan. Yang kwintas na yan. Kaso habang tumatagal tumatalino ang may hawak ng tangan. Nagsagawa ng ritual para palakasin ang sarili pero nagkamali ng proseso. Yan ang nangyari. Naging halimaw at hindi na ito maaalis sa katawan. Kumakain, pumapatay ng tao. Pero kung kontrolado mo yung sarili mo pwede mong tiisin ang gutom. Nga pala, ituturo ko sa iyo ang ibang sangkap ng tsaako para kapag may sumpong ka at ayaw mong gumala, may alternatibo ka. Mawawala ang sumpong mo. May orasyong halo din kasi yon pero hindi ko na maaalis ang yanggaw ha. Mahabang salaysay ni Mang Jano. Napapailing ako, nagsusuka. Napapaluha ang mga mata at diring-diri sa mga naiisip ko. Ayon naman kay Mang Jano, natural umano ang mandiri. Pero kapag may sumpong ay mawawala ang pandidiri nun. Ang mabantot umano na karne ay para sa isang katulad namin magiging masarap daw na potahe. Maraming sinabi sa akin ng matanda. Pagkatapos daw akong maging ganap, gumala-gala lang at may makikilala akong katulad ko. At malamang ay may alam ang mga yon sa kung sino ang pumatay sa mga magulang ko. O kung hindi naman kaya, gamitin lamang ang malakas na pangamoy. Yung mga ginamit daw ng mga magulang kong yumao nung namatay. Amuyin ko yon. Pwede ding amoy-amoyin yung pinangyarihan. Mas malakas pa sa pangamoy umano ng aso ang pangamoy ng isang aswang. Madali lamang umanong malaman ng lahat nun. Kahit pa nakatago sa kasuluk-sulukan, matutuklasan ko umano. Huwag daw ako magtaka dahil yun naman talaga ang pinakakayanan ko nun. Ang pangamoy. Sabi ko ay doon na lang ako mananatili. Tapos hindi ako kakain ng patay. Dapat ay pigilan ako ni Mang Jano. Napangisi ang matanda at sinabing kaagad na pwede daw yun. Siya nang bahala. Akala niya kasi uuwi ako. Kung hindi ako titira, ayos lang daw sa kanya. Sinabi ko na doon na lang talaga ako titira. Sasamahan ko na lamang siya doon. Na hindi na ako titira sa amin. Kukunin ko na lamang yung mga gamit ko tapos doon na pupuslit habang buhay. Nangyari yun. Umuwi ako at kinuha ang mga gamit ko. Kinabukasan kaagad nakabalik naman ako pagsapit ng hapon. Alam niyo, tuwang-tuwa ang matanda. Sa wakas umano ay may kausap na siya. Natatakot kasi siyang lumapit sa mga bahay-bahay kasi baka may bihasang albularyo. Hindi naman kaagad nararamdaman ng albularyo ang pagkatao niya pero gusto lamang niyang manigurado nun. Gumaan din ang pakiramdam ko doon sa lugar. Sumasaya na ako.
Yun bang tipong masigla na ako sa pagising ko. Kahit pa man sumasagi sa isip ko yung nangyari sa pamilya ko pero kaya ko nang indahin nang hindi umiinom ng alak. Aliw na aliw din ako dito sa matandang ito. Pilyo, komedyante, kaya nawawala talaga ang problema ko. Iisipin mong hindi aswang. Magaling magluto ng gulay, masarap. Tapos wala akong napapansing kakaiba sa mga kinikilos niya. Normal na normal talaga. Nabanggit sa akin ni Mang Jano na pwede naman daw makisalamuha sa mga tao. Basta't walang albularyo doon. Pwede po sigurong kaibiganin na lang yung albularyo, no? Yung tipong ipapaalaming dahilan kung bakit piniling maging aswang. Magandang tanong pero bihira ang mga albularyong nakakaintindi. Kaya umiwas na lang para sigurado talaga. Gaya ko, dito ako tumira. Hanggang sa dumating na ang isinaad na araw ni Mang Jano. Mantakin ninyong hindi ako napapanatag nun. Gabi yon. Ang init ng katawan ko na para bang nilalagnat. Pero hindi naman masama ang pakiramdam. Nauuhaw ako noon pero ayaw kong uminom ng tubig. Kakaibang uhaw ito at lumalakas ang pangamoy ko. Sinabi ko ito kaagad kay Mang Jano. Patingin nga ng mga mata mo. Nga no? Gutom ka ba? Gutom ka? O hindi naman kay uhaw-nuhaw? Sa'yo na to. Ilang araw ko din ginawa ito. Tangan mo ito. Proteksyon sa kung anong mga banta. Tapos yung lana sa kamalig ay makapagbibigay yon ng ibang klaseng lakas. Lakas na siyang bubuo ng lahat ng katangian mo at mag-aanyong aswang ka. Kaya mong gawin ang gusto mo kapag nagpahid ka nun. Gusto mo na bang umalis? Gusto mo bang ngayon na mangyari ang paghahagilap mo? Doon tayo sa kamalig kung gusto mo. Yung binigay sa akin ni Mang Jano ay katulad nung kwintas niya. May tangkay at garapa. Naipaliwanag naman na lahat sa akin ni Mang Jano kung para saan ang mga ginagamit niya bukod sa proteksyon. Yung kwintas ay kapag ininom ko ang laman noon kahit konti lang. Lahat ng sugat ko sa katawan ay gagaling. Tapos yung lana, isang linlang din yon. Hindi ako makikita ng kahit na sinong tao maliban na lamang sa biyasang albularyo. Maaamoy oo pero hindi makikita kung hindi ko gugustuhin. Nagtungo kami sa kamalig sa itaas. Habang nangyayari naman ito ang sabi ko'y pigilan niya akong kumain ng tao nun. Ayon sa kanya, pwede ko naman daw gawin yon kung tutuusin. Huwag lang kumain. Ganun lang kasimple. Tiisin lang talaga. Nagubad ako ng damit at isinabit ang orasyon na ibinigay niya sa akin. Nasa kamalig na kami sa mga puntong ito at pagkatapos nun, hinilamos ko yung lana. Hindi ako nandiri. Walang kilabot at pandidiri sa katawan ko. Kitang-kita ko yung mga kamay ko noon sa kung anong nangyayari. Nagbabago. Humahaba ang mga daliri ko maging yung mga kuko nun. Kinapa ko ang mukha ko at ang gaspang na. Naging buo at ganap na aswang na ako nun. Hindi mabaho sa pang-amoy ko yung lana. Basta wala. Karaniwan lang para sa akin. Sinuot ko na noon ang tangan ng aswang at matapos magmungkahi si Mang Jano na puntahan ko daw ang bahay namin at amuyin ang kung anong maaamoy doon. Lalo na ang mga gamit ng pamilya ko at yung pwesto kung saan ito natagpo ang patay. Kagad akong umalis. Napakabilis kong tumakbo. Malakas at mataas din ang paglundag ko. Hindi ako nasasaktan kapag may nababangga ako noon. Walang kahirap-hirap kong dinaanan ng napakasukal na lugar. Hanggang sa nakarating ako sa amin. Mabilis na parang hindi o ata umabot ng 20 minutos. Yung mga bakas ng dugo na naroroon pa rin sa kung saan namatay ang pamilya ko. Inaamoy ko. Yung mga gamit nila, inamoy ko. Sa silid sila namatay kasama ng kapatid ko. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng pakiramdam ko. Ni katiting na alingas-ngas ay rinig na rinig ko. Tapos habang inaamoy ko ang lugar,
ay may pumapasok na para bang pangitain sa isip ko noon. Samot-sari, marami, magulo. Lumabas na ako ng bahay. Gumala at walang ano-ano't ilang sandali lang napahinto ako sa isang lugar. Napasimangot talaga ako noon. Hindi pa ako gaanong nakakalayo sa amin. Pero itong dahilan kung bakit ako napahinto. Pamilyar ang naaamoy ko doon sa naaamoy ko sa bahay. Tinuntun ko kung saan banda na para bang ako'y aso noon. Gumagapang sa lupa na parang gagamba. Tama ang karamihan sa kwentong balbal dito sa channel na ito, Sir Seth. Gumagapang. At ang dahilan nito ay ang pag-amoy-amoy. Hanggang sa nakarating ako sa isang bahay. At ganun na lang ang gulat ko. Bahay ito ng kaibigan ng tatay. Ang nakatira dito ang pumatay sa mga magulang ko. Doon talaga ako dinala ng pang-amoy ko eh. Dinadaanan ko pa yung lugar na ito lagi. Nakakausap ko yung nakatira pero sila pala ang salarin. Magamang nakatira dito. Pangalanan natin silang Mang Jess at Leo. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ko papasukin ang bahay. Nakasara maging ang bintana. Ang ginawa ko ay hinagisan ko ng bato ang bubungan. 2 beses yon at nagbukas ang ilaw. Lumabas itong padre di pamilya. Napapatakip na ng ilong at may bitbit na itak. Naamoy ang samyu ko pero hindi ako nakikita nito, lalo't nakakupli talaga ako doon sa dilim. Walang ano-ano. Sinunggaban ko yon. Nakatalikod ito sa kinaroroonan ko. Natumba. Kinagat ko ang balikat pero nakapanglaban. Pero nabitawan ito ang itak. Yung anak niya ay lumabas na rin. Napaatras ako. Sabi ni Mang Jess ay may aswang at kunin umano yung baril niya. Sabi naman nitong anak ay hindi niya makita. Nandyan sa may sagingan. Dali, kunin mo yung baril. Isa na lang yung bala nun, tay. Nagamit natin ng iba, di ba? Habang nag-uusap ang dalawa, nakumpirma ko talaga na sila ang salarin. Anong ibig sabihin nito na nagamit ang ibang bala? Kanino? Walang iba, kundi sa pamilya ko. Ginusto ko noong magpakita. Umabante lamang ako ng lakad at kitang-kita ko ang pagkatakot ng dalawa. Kunin niyo yung baril. Barilin niyo na rin ako gaya ng ginawa niyo sa pamilya ko. Ang problema ay parang hindi yata ubrang bala. Kayo palang mga hayop kayo ang nangloob sa amin. Umabot pa sa puntong pinili ko na lang na maging aswang. Malaman ko lang kung sino kayo. Reginald, ikaw ba yan? Aswang ka? Sandali, nagkamali ka. Hindi kami ang salarin. Wika ni Mang Jess. Sabi ko naman noon na hindi nagsisinungaling ang pang-amoy ko. Ultimong ang asupre ng baril na tumalsik sa loob ng bahay namin. Naaamoy ko doon sa kanila. Paano ba yan? Itinablan nyo kami. Tatablahin ko din kayo. Matapos kong magsalita ay sinunggaban ko ulit si Mang Jess. Pero malaking tao kaya medyo nahirapan din ako. Tumulong pa yung anak niya. Nagkataon namang nakita ko ang itak na nabitawan noon. Dinampot ko at pinagsabay-sabay ko na ang katangian ng aswang at ang paggamit ng itak. Tinadtad ko silang dalawa. Tinaga ko ng tinaga ang ulo ni Mang Jess. Binaon ko ang ulo noon pa uwi sa bahay ni Mang Jano. Wika ko sa sarili, ito ang unang pagkain ko bilang aswang. Maganda sigurong i-marinate muna. Joke lang. Maganda yung palipasan muna ng ilang araw bago pa kainin. Gulat na gulat si Mang Jano nang bumungad na ako at duguan pa. Hindi ako pinapasok ng bahay niya. Doon ako sa kamalig. Papasok lamang ako sa bahay niya kapag kalmado na ako at hindi na saan yung aswang. Tumango naman ako noon at nakasunod lamang siya sa akin.
Sabi ko ay kaibigan pala ng tatay ko ang salarin. 2, kasama ang anak niya. Wika naman ni Mang Jano basta aswang ay madali lang malutas ang problema. Ano ba daw sa tingin ko ang lahat? Ayos lang ba sa akin na aswang na talaga ako nun? Sabi ko ay wala akong pinagsisisihan. Naligo ako doon tapos sinubad na ang tangang kwintas. Doon ko nakitang may sugat pala ako sa dibdib. Pero mabilis na naghilom nung mainom ko ang konting laman ng garapa. Pilat na lang ang naiwan. Tapos na ang matagal ko nang hinahangad. Ang hindi ko nga lang inaasahan na ganun lang kadali. Kasi nga sa isip ko'y baka abutin pa ako ng ilang buwan. Ganun pa lang talaga ang mga aswang. Oo, at karaniwang aswang lamang ang busaw pero hindi dapat ito minamaliit. Dahil kung mautak at mas malakas ang iba, delikado pa rin kami. Pero sa kabila ng lahat ay hanggang doon lang ang pagpatay ko. Isang beses lang din akong nakakain ng tao. Yung ulo ni Mang Jess. Doon na ako tumira sa bahay ni Mang Jano. Ito na ang tumayong magulang ko. Hanggang sa kalaunan ay nagkaroon ako ng kaibigang albularyo. Sinabi ko sa kanya ang lahat at nakaintindi ito. Ayon pa nga sa albularyo na mas mapagkakatiwalaan daw ang aswang kaysa mga tao. Pero binalaan talaga ako noon na huwag akong manghahamak. Gawa nang siya na mismo ang papatay sa akin. Malaking tulong ang magkaroon ng kaibigang manggagamot. Dahil na ipaparating ito sa kapwa albularyo ang tungkol sa akin. Na siyang dahilan ko bakit nagmukha talaga ako noong napakabuti. Maging si Mang Jano. Minsan pa nga sa amin nangihingi ng tulong noong may problema ang albularyong kaibigan ko. Parang ginawa kaming alaga. Kami ang inuutusang magpatino sa mga taong pasaway. Pero hindi namin pinapatay. Dahil doon ay naging maayos ang lahat. Nakakasalamuhan namin ang mga tao nang hindi nababahala. At dito ko na rin nakilalang babaeng naging kapares ko hanggang ngayon. Naiintindihan naman niya ako noon. Si Mang Jano ay binisita ng mga anak niya. May isang beses kasi na dinalaw namin ang isa niyang anak at ako nang nagpaliwanag na nagbagong buhay ng matanda. Pero syempre hindi ko inamin na nagpayanggaw ako. Kayo ba, Sir Seth? Kung may matindi kayong problema at hindi malutas-lutas, huwag lang pera. Gagawin niyo bang ginawa ko? Kaya niyo bang magpahawa para gumante?